For the benefit of our viewers who are not Maranaos, our subject today, the subject matter that we will be discussing is about the proof from the Quran about the obligatoriness of believing the imama or divine leadership of the people chosen by Allah, and not only to believe there being imams, but also the qualities given to them by Allah subhanahu wa ta'ala, and also the number of these imams during the time of the Banu Israel. Itong mga aya na babasahin natin, ito yung mga Quranic verses na nagpapatunay at nag-explain kung ano ang nangyari sa imama during the time of Moses alayhi salam. Musa or Moses alayhi salam. Ano ang nangyari? How Allah subhanahu wa ta'ala instituted the imama or the divine leadership of the 12 naqiba or the 12 aimma or the ummah or the people from the community of Moses who were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala as the sources of guidance during that time. Ito po yung subject matter of our discussion na ang title ng debate is the belief in the 12 infallible imams mandated doctrine by the Quran and Sunnah. Ang paniniwala ba sa 12 imam or divine leaders na walang karapatan ng iblis na linlangin or ligawin ay paniniwala or doktrina na ipinag-utos ng Quran na paniwalaan ayon sa Quran at saka ayon sa Sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yun ang nga pinagdebatihan kung mabigyan ko ng patotoo na ang paniniwala sa 12 infallible imams ay doktrina na pinag-utos ng Quran at Sunnah na paniwalaan. And mind you people, yung usapin na yon, walang binanggit doon na we were talking about the imams after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Yun lang ang naging title ng debate. Na ang paniniwala ba sa 12 imam na mga alila ng Allah na hindi kayang ligawin ni Iblis, ito ba ay pinag-utos ng Quran at Sunnah na paniwalaan? Kaya ngayon, we are talking about the divine leadership that was instituted by Allah subhanahu wa ta'ala for the people of Moses on him be peace, para may sa larawan natin, may demonstrate natin na itong paniniwala sa ganitong mga prinsipyo ng Quran ay dapat paniwalaan. Pag hindi mo pinaniwalaan na isa kang kafir, isa kang disbeliever. At kung pag-isipan natin mabuti, ang Quran is a guidance to the muttaqin. It is a guidance to the God-fearing servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And wala kang karapatan na gamitin mo ang Quran na kung baga maging bantayan mo sa maling paniniwala na hindi ka naman mutaki. You cannot supplant yourself to the authority of the people authorized by Allah subhanahu wa ta'ala, who were given by Allah subhanahu wa ta'ala the authority to explain the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, especially the Quran and the traditions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Okay. Paano inilarawan ng Quran ang pagiging imam ng mga imam after Musa alayhi salam or after Moses alayhi salam? You can find that ayah in ayah number 12 of Surah Al-Ma'idah. Ang sabi ng Allah, number 12, ayah number 12. Pakinggan niyo. At katiyakan tinanggap ng Allah ang kasunduan sa mga anak ni Israel. Yung mga, sabi nila yung mga Banu Israel,
the children of Israel, the children of Jacob. Ito yung mga kung paano in-explain ng Quran ang pag-institute ng imaman ng mga imam para maging aral sa mga Muslim na hindi nila i-disbelieve, hindi nila kalabanin or hindi nila tutulan ang mga aral ng Propeta Muhammad regarding the institution of the divine leadership of the Ahlul Bayt alayhimussalam in Surah Al-Baqarah, ayah number 122 up to ayah number 157. Yung pagiging imam po ng mga pamilya ng Propeta Muhammad, peace be upon him and his family, ay na-institute sa ayah number 122 at hanggang ayah number 157 of Surah Al-Baqarah. At yan ang next topic natin, how did the Quran institute the divine leadership of the blessed family of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, who were the ummatan muslimatan submissive ummah from the progeny of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. Okay. Basahin natin itong paano itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga imam sa mga Banu Israel after Moses. Hindi ibig sabihin ito ang inisip ng mga taong against sa atin. Ito daw ang batayan natin na kung baga ibinibigay natin na dalil or proof sa pagiging imam ng mga Ahlul Bayt ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ito po ay dinidiscuss natin para malaman natin na itong pagiging imam ng Ahlul Bayt, hindi po ito bago. It is not an innovation. It is found in the book of Allah, the Quran, na ito ay nangyari na nung mga unang panahon at wala kang karapatan na tutulan kung ano ang aral na pinarating ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na pinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na i-deliver sa kanyang mga tagasunod o sino mang mga tao sa sanlibutan na gustong makinig sa aral ng Islam. Okay. Ang sabi ng Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah number 12 of Surah Al-Maidah, chapter 5 of the Holy Quran, ayah number 12, verse number 12. Sabi ng Allah, at katiyakan na tinanggap ng Allah ang kasunduan sa mga anak ni Israel, the children of Israel, at aming itinalaga mula sa kanila ang 12 namumuno, 12 nakiba. Ako ay nasa sa inyo kung kayo ay magsasagawa ng pagdarasal at magbibigay ng zaka, kawanggawa, at kayo ay maniwala sa aking mga sugo. Sila ay inyong tangkilikin at kayo ay magpautang sa Allah ng isang mabuting pautang. Katotohanan, aking papawiin ang inyong mga kasalanan at kayo ay aking papapasukin sa mga hardin ng paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Ngunit, sino man sa inyo ang hindi maniwala, pagkaraan yan, tunay na siya ay napaligaw mula sa patag na landas. Anong ibig sabihin nito? Pag hindi mo pinaniwalaan yung mga itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga namumuno sa mga Banu Israel na ang pumili sa kanila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ligaw ka na ng landas. Yung mga taong hindi naniwala sa 12 nakiba after Musa alayhi salam, kung hindi nila pinaniwala ng itinilaga sa kanila na 12 imam, ang mga tao na yun ay naligaw sa tamang landas. At tulad din yan ng mga taong hindi naniwala sa 12 imams after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, naligo po ng tamang landas dahil ayaw nila sa mga taong pinili ng Allah for their guidance.